Biglang napagtanto ni Boy na ang ulan na bumabagsak mula sa langit ay hindi tubig kundi malalaking hiyas. Bago pa man siya makaramdam ng tuwa, libu-libong hiyas ang bumagsak sa kanya. Napakatalas ng mga hiyas kaya sinira nila ang lahat ng madaanan. Upang manatiling ligtas, nagtago ang pamilya sa ilalim ng isang malaking bato. Habang nagkakagulo sila, biglang lumabas ang boses ng panganay na anak na babae sa radyo. Sinabi niyang nagmamaneho siya ng isang battle vehicle para iligtas sila. Isang oras bago nito, nakita na ng panganay na anak ang paparating na bagyo mula sa nagyayalong lawa. Ngunit masyadong malayo ang lambak at hindi siya maabot ng radyo. Kaya gamit ang kanilang barko, binasag ng dalawang magkapatid ang yelong lawa. Nasiraan ka na ba ng bait? Kailangan may gumawa ng aksyon. Tumalo ng anak sa isang off-road na sasakyan at humarurot. Nakarating siya sa bangin at nakita ang matarik at mapanganib na mga dalesdes at ang nakakatakot na bagyo sa langit. Kumagat siya sa huling cookies na natira para sa sangkatauhan pagkatapos ay pinaharurot pababa sa bundok. Pero dahil sa matinding panahon, hindi niya alam kung nasaan ang kanyang pamilya. Nang halos mawala na sila ng pag-asa, tumayo ang halimaw sa ibabaw ng isang bato, kumikislap na parang isang ilaw. Hindi alintana ang delikadong ulan ng hiyas, nagsimula itong magpakita ng daan. Sinundan ni anak ang liwanag at nagtuloy-tuloy sa kanila. Agad na sumakay ang pamilya sa armored vehicle. Ngunit napansin ni Will na hindi makasakay ang halimaw. Kaya sinabi ng ama rito na kumapit na lang sa likod ng truck. Umungol ang makina habang mabilis na tumakbo ang sasakyan, papalayo sa nakakatakot na bagyo. Nang makarating sila sa tigang na lupa, may lalaking nakakita sa sasakyan mula sa malayo. Gamit ang binoculars, nakita rin ni Will ang isang kumikislap na distress signal sa malayo. Nagpa siya ang ama na suungin ang panganib at tumulong. Mabilis na lumiko ang battle vehicle at karerang nilabanan ang bagyo sa kapatagan. Pagdating nila sa pinagmulan ng signal, may isang babaeng tumatakbo sa ilalim ng ulan ng hiyas. Tumalon siya papasok sa truck. Ayos ka lang. May kasama ka ba? Wala. Ako lang. Terena. Samantala, binuksan ng lalaking nasa malayo ang isang kahon ng flare, ngunit wala na itong laman. Parang may naisip siya, at bigla na lang nagmura. Tumakbo ang truck patungo sa spaceship. Habang bumubulwak ang bagyo sa likod nila, nagsisigawan ang pamilya sa loob. Nang lumunin ng bagyo ang truck, nanunood si Judy na puno ng kaba mula sa barko. Biglang may puting liwanag na kumislap sa gitna ng bagyo. At sumulpot ang truck mula sa kaguluhan, halos hindi nakaligtas pabalik sa barko. Bago pa sila lumunin ng bagyo, nakapasok sila. Habang nanginginig pa rin ang lahat sa loob, napako ang tingin ng misteryosang babae sa robot halimaw. Huwag kang mag-alala, hindi siya mapanganib. Ngunit nakatayo lang ang babae at nakatitig dito. Lumabas na 1 linggo na ang nakalipas, noong inatake ang Sky Station, nakita niyang brutal na pinatay ng makinang ito ang mga tao. Lalong natakot ang babae nang makita niya ang sugatang lalaki sa tabi niya, isa pala itong doktor. Bigla niyang pinunit ang suot nitong coat kung saan naroon ang badge ng doktor. Akala ng doktor ay tutulungan siya nito, pero laking gulat niya nang isuot ng babae ang coat at umalis mag-isa. Suot ang uniforme ng doktor, nakarating siya sa escape ship. Ginamit niya ang badge upang buksan ang flight access at nagpanggap bilang doktor para utusan ng 2 piloto na isakay siya. Pero hindi niya inakala na ang barko ay masasagpang ng isang itim na butas, black hole. Nang magising ang piloto sa gulat, laking gulat niya na nasa gilid na sila ng bangin ng isang planeta at ang barko nila ay bumagsak na roon.